Sinasabing ang kapangyarihan galing sa kalikasan o mutya ay biyaya at regalo sa mga may mabubuting puso at kalooban. Ngunit paano kung ang nagtatangan nito ay ginamit sa pansariling kapakanan at humantong sa kasamaan? May pagkakataon pa kayang magbalik loob sa kabutihan at pagsisihan ang lahat ng mga nagawang kasalanan, o huli na ang lahat upang tahakin ang kabutihan at talikdan ang kasamaan? Tunghayan natin ang pakikipagsapalaran ni Arnulfo na minsan nang hinangad ang magtangan ng mutya at mapabilang sa grupo ng mga antingero, ngunit ginamit sa kasamaan ang kanilang mga tangan at naging bayarang mamamatay tao hanggang sa puntong namulat siya sa katotohanan at ipinaglaban niya ang kabutihan upang magbagong buhay. Isang magandang araw sa inyo, Sir Froy at Karine, pati na rin sa mga tagapakinig ninyong patuloy na sumusuporta sa inyong channel. Bago ang lahat, nagpapasalamat ako sa ibinigay na oportunidad na makapagbahagi ako ng aking kwento. Samahan niyo akong sariwain ang hindi ko malilimutang kwento na naganap noong dekada 70. Noong 27 taong gulang pa lamang ako, na minsan nang nagpagamit, naging bayaran at nabulagan sa taglay na kapangyarihan hanggang naging alagad ng kasamaan. Ako si Arnulfo. Hindi ko na lamang babanggitin ang aking pinanggalingan upang maprotektahan ko ang aking mga kadugo o kamag-anak, dahil hanggang sa ngayon ay mayroon pa ring mga iilan ang mga nakatira roon. Taong 1977. Sa mga panahong ito ay talagang talamak at uso ang mga taong nagtatangan ng iba't ibang uri ng mga mutya o anting-anting. Katunayan, tuwing mahal na araw ay may mga antingero ang sinusubukan ng lakas ng kani-kanilang mga tangang mutya at mga anting-anting na nakukuha. Dahil isa ako sa nagnanais at nagmalabis na makakita at makasaksi sa mga ganitong uri ng hiwaga, ay talagang wala akong sinayang na mga sandali. Huwebes Santo pa lamang noon ay hindi na ako mapakali na makakita na naman ng mga antingerong nagpapalakasan sa tangan nilang mga agimat o mutya. Kada taon kasi at kada Biyernes Santo ay karaniwan na ang ganitong ginagawa ng mga antingero sa aming baryo, ang magkaroon ng subukan ng kanilang mga gamit o tangan. Matagal ko nang pinapangarap ang maging isang antingero. Katunayan, pasimple akong nananaliksik sa iba't ibang uri ng mga anting-anting o mutya. Kaya tuwing sasapit ang ganitong tagisan ng mga antingero, talagang para sa akin ito ang pinaka-espesyal na araw. Kaya kahit na anong abala ko sa aking mga ginagawa, talagang hihinto ako at isasantabi ko muna ang lahat para dito. Sa oras ng gabitan ng mutya at mga anting-anting, ay doon ko nakita ng personal ang mga kakayahan ng mga tangan nila o gamit nilang nakuha. May mga antingerong kayang maglakad sa apoy, hindi tinatablan ng itak, at marami pang iba. Ngunit para sa akin, ang pambihirang matangan ay yung may kakayahang sabulag at hindi kayang tamaan o tablan ng bala o ano paman. Nang matapos ang tagisan at pagalingan ng mga antingero, ay umuwi akong masaya dahil nagawa ko na namang masilayan ang iba't ibang kakayahan ng mga tangan ng mga ito. Pag uwi ko ng bahay, ay balik na naman ako sa realidad at isinantabi ko na muna ang kagustuhan ko sa mga anting-anting. Nagmadali na nga akong pumunta ng bukid
upang doon ay tapusin ang aking naantalang pag-aararo sa palayan. Nako, kailangan ko muna matapos kaagad ang kahon na ito. Baka mapagalitan pa ako ni amo. Bulong ko sa aking sarili dahil ang totoo, hindi alam ng amo ko na pumuslit at pumunta muna ako ng baryo upang mapanood ang mga antingero sa pagalingan kanina. Isa kasi akong nag-aararo sa amin at sa tuwing may mga kababaryo kong nangangailangan ng aking serbisyong magpaararo sa akin, kapalit ng salapi, ay ako ang kanilang nilalapitan. Maliban sa pag-aararo, ay nagpapabayad rin ako sa pagtatanim ng mga palay at iba pa. Basta pwede kong pagkakitaan ay hindi ko ito tatanggihan. Sa edad na 27, ay nasa poder pa rin ako ng aking mga magulang at ni minsan ay hindi sumagi sa aking isipan ang mag-asawa dahil ang ninanais ko ay maging antingero at magtangan ng kakaibang kapangyarihan. Mataas ang pangarap ko sa buhay at ang nais ko ay maging isang mayaman at mapera sa aming baryo. Yung tipong dahil sa yaman ko, lahat kaya kong bilhin at pasunurin gamit ng aking kayamanan at kapangyarihan. Kaya nga pag pera ang pinag-uusapan, mas mabilis pa ako sa kidlat at kahit anong ibigay sa akin at ipatrabaho sa akin ay pinapatos ko. Kumita lamang ako. Mahilig ako sa pera pero hindi ako sakim. Katunayan, lahat ng kinikita ko ay ibinibigay ko sa aking mga magulang at madali rin akong lapitan pagdating sa pera. Katunayan, minsan nga, halos sa akin pa lumalapit ang mga kapatid ko upang mangutang. 5 kaming magkakapatid at ako ang pang-4. Bali 3 ang lalaki at 2 babae. Maagang nagsipag-asawa ang aking mga kapatid at ako na lang ang bukod tanging hindi pinasok ang pag-aasawa. Minsan sinasabi nila na mag-asawa na ako upang may magmahal at mag-aalaga sa akin, ngunit sinasagot ko lang ng pabiro ang mga ito. Asawa? Nako, sakit lang yan sa ulo. Ganon palagi ang sinasabi ko sa tuwing pinagkakaisahan ako ng mga kapatid ko at pinipilit akong mag-asawa na. Nagpatuloy pa ang ganon kong trabaho sa bukid, kapalit ng perang ibinabayad sa akin, at kahit pagod sa maghapong pagtatrabaho, ay masaya naman ako, lalo na kung oras na ng pagbabayad sa akin at mahawakan ko na ang perang aking pinagpaguran. Dahil sa aking pagsisikap at dedikasyon sa pagtatrabaho upang kumita ng pera, ay labis akong nakakatulong sa aking mga magulang at maging sa aking mga kapatid na may mga pamilya na rin. Kaya lubos silang nagpapasalamat sa aking ginagawang pagtulong sa kanila. Isang gabi, habang nasa kasarapan ako ng aking tulog, buhat sa sobrang pagod at maghapon kong pagtatrabaho sa bukid, ay nanaginip ako. May isang magandang babae ang nakipag-usap sa aking panaginip. Arnulfo, ako si Ligan, diwatang tagapangalaga ng katubigan. Labis kitang kinalulugdan dahil sa taglay mong kasipagan at kabaitan. Diwata po ba kayo? Ano pong kailangan niyo sa akin? Arnulfo, pumunta ka sa talon at kunin mo ang regalong ibibigay ko sa iyo. Nagmadali akong bumangon at kahit 10 oras na ng gabi, ay tinungo ko ang talon na itinuturo sa akin ng diwatang si Ligan. Sinabi sa akin ang kakayahan ng mutya ng tubig at ayon sa kanya ay may kakayahan ito ng sabulag at lihis bala. May swerte din ito pagdating sa negosyo at kaya din itong palambutin ang puso ng isang matigas na tao. Nagpatuloy nga ako sa paglalakad at kahit may kalayuan ito sa bahay ay nagpatuloy pa rin ako hanggang sa makarating ako sa talon
kung saan may nakita akong mga butil ng tubig na kusang humihiwalay sa agos ng tubig. Inisip kong ito na siguro ang sinasabi ng diwata na mutya ng tubig, kaya agad akong naghanap ng malalagyan at kinuha ko ito. Pagdating ko sa bahay ay naghanap ako ng maliit na bote na maaari kong paglagyan ng mutya at nilagyan ko ng tali. Saka ko itinali sa aking bewang at nang sa tingin ko ay nagawa ko na, ay nagbalik na ako sa aking pagtulog. Kinabukasan ay maaga nga akong nagtrabaho sa bukid na puno ng saya dahil sa mutyang ibinigay sa akin. Simula nang magkaroon ako nito ay may kakaibang enerhiya sa aking katawan at tila hindi ako napapagod. Siguro dala lang ng sobra kong kaligayahan ang nararamdaman ko dahil ako ang pinagkalooban at napili ng ganoong mutya. Lumipas pa ang mga buwan at dumating na namang muli ang hinihintay kong tagisan ng mga antingero. Ang araw na ito ang tanging inaabangan ko, ang makita at makasilay muli ng pagalingan ng mga antingero. Ngunit hindi ko inakala na ang araw na yon ay ang araw na magbabago ang aking buhay at ng aking pagkatao. Nang matapos ang pagalingan ng mga antingero, ay uuwi na sana ako nang may isang tao ang lumapit sa akin at nagpakilala bilang Mang Ernesto. Sinabi niya sa akin na isa siyang antingero at matagal na niya akong napapansin na sa tuwing may tagisan ng mga anting-anting ay nandoon ako palagi. Kung kaya't tinanong niya ako kung isa din ba akong katulad nila. Pasensya na po, pero hindi po ako katulad niyong biyasa at sanay gumamit ng inyong mga tangan. Malungkot kong sagot dito. Napansin naman niya ang lungkot sa aking muka, kaya tinanong niya ako kung nais ko ba raw maging isang katulad niya dahil tamang-tama raw na kailangan niya ng makakasama at upang mas lalo ko pang malinang ang kakayahan ng aking tangan. Nang marinig ko ang kanyang mga sinabi, ay walang pagdadalawang isip na pumayag ako. Sinabi niya sa akin na magpaalam na muna ako sa aking pamilya at sa pagsapit ng mga susunod na araw ay babalikan niya ako at isasama sa kanyang paglalakbay. Sumang-ayon naman ako sa nais niya at nagpasalamat dahil sa wakas matutupad ko na ang matagal ko ng nais na maging isang mahusay na antingero. Mabilis akong umuwi ng bahay at walang pagdadalawang isip na nagpaalam sa aking mga magulang. Sinabi ko rito na nais kong pumunta ng lungsod upang doon ay magtrabaho at makipagsapalaran. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na hindi yon ang tunay kong dahilan. Huwag po kayong mag-alala sa akin, inay. Babalik po ako rito. Pag naging matagumpay na po ako ron. Sambit ko rito upang mas maniwala pa sila sa akin. Pumayag naman ang aking mga magulang sa pakiusap ko, kaya nag-impake na nga ako ng aking mga kailangang dalhin. Pagsapit ng sumunod na araw ay dumating na nga si Mang Ernesto sa bahay at tulad ng pinagkasunduan namin na magpapanggap siyang kasamahan ko sa pagtatrabaho sa lungsod. Nang makapagpaalam na nga, ay umalis na nga kami at sumama na ako kay Mang Ernesto sa paglalakbay nito. Nagpatuloy pa kami sa paglalakbay hanggang sa milya-milya na ang layo nito sa aming baryo. Nagpatuloy pa nga kami hanggang sa makarating kami sa isang liblib na lugar at may nakita ako. Kung hindi ako nagkakamali, mga 5 kubo ang nakatayo roon. Halika, Arnulfo. Simula ngayon, ito na ang magiging bagong tirahan mo. Nagpatuloy kami sa pagpasok sa mga kubo na yon at nakita ko rin ang 4 pang mga kalalakihan. Kung hindi ako nagkakamali, ito ang mga antingerong nakikita ko rin sa aming baryo.
Kaya tinanong ko kay Mang Ernesto kung bakit andito ang ibang mga antingero. Ipinaliwanag sa akin ni Mang Ernesto na kaya sila nandito sapagkat kasapi sila sa binuo niyang grupo, ang samahan ng mga antingero. Pero sa ngayon ay sanayin ko muna ang aking sarili sa pagtuklas ng kakayahan ng aking tangan. Sumang-ayon naman ako sa kanyang mga sinabi dahil ito naman talaga ang nais ko, ang maging katulad nilang mahuhusay na mga antingero. Lumipas pa ang mga araw at buwan at itinuro sa akin ni Mang Ernesto kung paano mas palakasin pa ang aking sarili at tinuro niya sa akin ang pakikipaglabang pisikal. Ngayon, Arnulfo, nakikita kong handa ka na. Maraming salamat po sa inyong pagtuturo, Mang Ernesto. Hindi na ito tumugon, subalit nakita ko sa mga mata nito ang tila isang ngiting may hindi magandang pinaplano, kaya alam kong may masamang binabalak ang mga ito. Alam kong maganda ang pakikitungo ng mga ito sa akin at pakikisama, subalit hindi ko sila ganong kilala, kaya sinarili ko na lang muna ito upang hindi ako pag-isipan pa ng masama. Sa ngayon, kailangan kong maging maingat sa lahat ng oras at huwag lubusang magtiwala sa aking mga kasamahan dahil pakiramdam ko'y may itinatago ang mga ito sa akin. Lumipas pa ang mga araw at napapansin kong palaging umaalis si Mang Ernesto. Sa umpisa ay hindi ko muna pinansin, ngunit hindi ko inakala na gumagawa pala siya ng hakbang sa kanyang mga pinaplano at isang araw ay masaya niya kaming pinulong. Mga kasama, makinig kayo. Ito na ang oras na ating mga pinaplano. Mang Ernesto, ano pong plano yon? Nagtataka kong tanong dito dahil ang pagkakaalam ko ay bumuo siya ng grupo upang mas sanayin pa ang mga katulad kong baguhan sa pagiging antingero. Arnulfo, makinig ka sa akin. At pinalapit ako ni Mang Ernesto at masinsinang kinausap. Sinabi niya sa akin na alam niyang matagal ko nang pinapangarap ang humawak at magkaroon ng limpak-limpak na salapi at maging isang mayaman. Ito raw ang dahilan kung bakit isa ako sa mga napili niyang isali sa grupo dahil nakikita niya sa akin na pareho kami ng mga ambisyon sa buhay. Huwag daw naming hayaan na mabaliwala at masayang lang ang kakayahang taglay namin na may mga tangan at kapangyarihan. Dahil yung iba, ito raw ang pinapangarap sa buhay at ngayong meron kaming ganitong pagkakataon. Dapat huwag nang hayaan at sayangin ang oportunidad namin. Dahil sa kanyang mga sinabi, ay hindi na ako nangatuwiran pa dahil alam kong tama naman ang lahat ng kanyang mga sinasabi tungkol sa akin at sa ambisyon kong magkaroon ng maraming pera at maging mayaman. Isa pa, tama nga naman ang kanyang mga sinabi na hindi lahat may pagkakataon tulad namin. Kaya sayang nga naman kung ibabaliwala lang namin ang aming pagkakataon. Nang araw na yon, ay mayroon kaming pinuntahang isang politiko sa aming lugar at nais niyang gantihan ang kalaban niya sa politika dahil di umano sa dinaya siya nito sa botohan na siyang dahilan ng kanyang pagkatalo. Sa makatuwid, binayaran kami upang patayin ang taong yon. Binigyan kami ng aming mga kailangang magagamit tulad ng sasakyan at mga baril. Arnulfo, medyo delikado ang misyon nito. Ngunit huwag kang mag-alala dahil masasanay ka rin. Saad nito sa akin kaya sumunod naman ako dahil ayaw ko rin namang mabuko nila ako na medyo alangan ako sa aming mga gagawin. Isinagawa na nga namin ng araw na yon ang aming misyon at dahil sa mga tangan ng mga kasama ko, walang kahirap-hirap na napaslang nila ito kahit na may mga bantay. Nagpatuloy ang ganoong uri ng aming trabaho
ang pumatay kapalit ng limpak-limpak na salapi. Dahil sa mga natatanggap naming mga salapi, ay mas inisampa ng grupo ang magkaroon ng mas marami pa. Sa umpisa, tumanggi ako at binalak kong kumalas sa grupo hanggang sa unti-unti ko nang natatanggap ang ganoong uri ng aming trabaho. Nang dahil sa hangarin kong humawak at magkaroon ng maraming pera at kayamanan, ay unti-unti na rin akong inaalipin ng kasamaan. Sa umpisa ay takot ako at tila ayaw kong gawin. Ngunit ngayon ay tila mas gusto ko pang marami sa amin ang magbabayad sa aming serbisyo upang pumatay. Dahil sa ganoong gawain ay nailayo ang sarili ko sa kabutihan at mas tinangkilik ko ang kasamaan at nagpatuloy sa landas ng kadiliman. Bukod sa pagiging bayar namin bilang mamamatay tao, ay naging mga akyat bahay kami at mga magnanakaw. Ninanakawan namin ang mga politikong mayayaman, lalo na ang mga talamak na nagnanakaw sa gobyerno at ibinubulsa ang pera ng mga taong bayan. Dahil sa taglay naming mga mutya, ay naging komportable kami na hindi kami magagalaw ng kahit na sino. Naging sakit nga kami sa ulo ng mga taong bayan. Naging batikan kaming mamamatay tao at mga magnanakaw. Pinasok rin namin ang kidnap for ransom at panluloob sa mga bangko. Maliban doon, ay ginawa na rin namin ang karnaping at maging ang pinagbabawal na gamot ay pinasok na namin. Naging mga drug addict ang aking mga kasamahan. Maging si Mang Ernesto at pati ako ay pilit iniimpluwensyahan sa droga. "Arnulfo, masarap ito ah. Tikman mo na." "Mamaya na lang po, Mang Ernesto. Bibili pa ako ng alak at sigarilyo." Pagpapalusot ko upang makaiwas sa ipinagbabawal na gamot. Dahil sa aming ginawa ay naging public enemy na nga ang aming grupo at pinaghahanap ng batas. May mga patong na rin sa aming mga ulo. Ganun pa man, hindi kami natatakot dahil sa mga tangan naming mutya at anting-anting. Dahil sa impluwensya ng aking mga kasamahan ay natutunan kong maging isang lasinggero, mahilig sa sugal at babae. Patay sindiri ng sigarilyo sa aking bibig at palaging may hawak-hawak ang aking mga kamay na bote ng alak. Dahil sa ganong uri ng aking trabaho at ang mga kasamahan, ay mas naging makasananang tao nga ako at garid sa pera at kayamanan. Walang awa na rin ako kung pumatay at gumawa ng karumal-dumal na mga gawain dahil sa impluwensya ng aking mga kasamahan. Ngunit ang kalooban ko ay ayaw sa aking mga ginagawa dahil inuusig na ako ng aking sarili sa lahat ng aking ginawa. Ngunit binaliwala ko lang ito at nagpatuloy sa aking pagiging masama. Habang lumilipas pa ang mga buwan, ay lalong padilim ng padilim ang aking buhay hanggang sa isang beses sa kasarapan ng aking pagtulog ay kinausap ako ng diwatang nagbigay sa akin ng mutya. Sinabi nito sa aking panaginip na kung hindi ako magbabago at titiwalag sa grupo, ay mawawalan ng bisa ang mutyang tangan ko. Kaya hanggat hindi pa huli ang lahat, ay magdesisyon na ako. Kinaumagahan ay maagang gumising ang grupo upang isakatuparan ang aming mga plano. Kaso nagpanggap ako na masama ang pakiramdam, kaya nagpaiwan na lang muna ako. Hindi naman ang mga ito nagsalita pa at tuluyan ng umalis. Ngunit napansin ko na pati si Mang Ernesto ay masama ang tingin sa akin dahil sa aking ginawa. Alam kong hindi na maganda ang kanilang iniisip sa akin, ngunit upang hindi ako mahalata ay binaliwala ko na lang ang mga ito at nagpatuloy ako sa aking pagtulog. Naalala ko patuloy nang bago kami magkakilala, ibang-iba ang turing niya sa akin. Dati parang isang tunay na anak, pero ngayon
Napapansin kong nagbago siya. Hindi ko tuloy alam kung nagbago na talaga siya o nagpapanggap lang siya sa akin noon. Naalala ko ang sinabi ng babae sa aking panaginip na kailangan kong tumiwalag sa grupo hanggang hindi pa huli ang lahat para sa akin. Dahil sa mga pangyayari ay lubos akong naguluhan kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Alam ko naman kasi na hindi biro ang gagawin kong mga desisyon. Pag pinili ko ang grupo, mawawala sa akin ang mutya. Hindi ko ito dapat nasayangin, pero kung pipiliin ko ang mutya at ang aking sarili, malamang magalit sa akin ang grupo at posibleng patayin pa ako ng mga ito. Sobra nga akong naguluhan dahil sa kailangan kong mamili at dapat hindi ako magsisisi kung anuman ang magiging pasya ng aking sarili. Ilang araw pa ang lumipas at pakiramdam ko napipilitan na lang akong sumama at makisama sa aking mga kasamahan. Pakiramdam ko'y hindi na ako masaya sa aming mga ginagawa. Naaawa na kasi ako sa aming mga nabibiktima at napapatay, maging sa mga naiwang pamilya ng mga ito, kaya inuusig ako ng aking konsensya. Alam kong mukha akong pera noon pa man, kaya nga hinangad ko rin ang maging isang antingero upang magkaroon ng limpak-limpak na salapi. Ngunit ngayon ay unti-unti na akong nagigising at namumulat sa katotohanan. Hindi ko maunawaan ang aking sarili kung bakit ganoon ang aking nararamdaman at mga naiisip. Ay nako, Arnulfo, di ba ito ang gusto mo? Sambit ko sa aking sarili upang paniwalain na mas maganda kung pipiliin ko ang aking trabaho at mga kasamahan. Tutal, pera naman talaga ang ninanais ko. Tapos kung kailan na nandito na ang pagkakataon, saka pa ako nag-iinarte. Matagal ko nang hinangad na magkaroon ng mutya at limpak-limpak na salapi. Pero bakit iba na ngayon ang ninanais ng aking puso? Alam ko sa aking sarili na hangad kong yumaman at hangad ko ang magkaroon ng maraming pera. Ngunit kahit ganun pa man ang sinasabi ng isip ko, tila kabaligtaran naman ang ninanais ng aking puso at pakiramdam ko mas magiging ganap akong masaya kung tatalikuran ko ang aking mga kasamahan at ang masamang trabaho naming nakagisnan. Dahil sa ganong sitwasyon at palaging iniisip, mas nagpapagulo sa akin at palagi akong tulala at wala sa sarili. Lumipas pa ang mga araw at unti-unti nang napapansin ng mga kasamahan ko ang nangyayari sa akin. Palagi kasi akong matamlay at walang ganang kumain at kadalasan malalim ang iniisip. Sa tuwing nais nila akong kausapin o kukwentuhan ay nananahimik lang ako at walang tugon sa mga ito. Kaya't nilapitan na ako ni Mang Ernesto at kinausap. Arnulfo, may problema ka ba? Hindi naman ako sumagot at nagbuntong hininga na lamang. Kaya sa halip na umalis si Mang Ernesto, ay mas lumapit pa ito at seryoso akong kinausap tungkol sa aking pinagdadaanan. Ikinuwento niya sa akin ang dati niyang karanasan at kung paano niya naisip ang bumuo ng pangkat ng mga antingero. Ayon pa sa kanya, wala nang hihigit pa sa pera at kayamanan. Minsan niya na raw naranasan ang api-apihin dahil sa estado ng buhay at sobrang hirap ay nakaranas siya ng sobrang kalupitan ng mga tao. Ayon pa sa kanya, kasalanan ba niya na maging mahirap lamang upang pagkaitan at apihin? Sabi pa niya sa akin, dahil raw sa kasalatan niya at kawalan ng pera, namatay ang kanyang kaisa-isang anak dahil pinagtabuyan daw at hindi tinanggap sa ospital dahil sa walang perang pambayad. Dahil sa kahirapan ay namatay rin ang kanyang mahal na asawa hanggang sa siya na lamang ang naiwang mag-isa. Alam mo, nung una kitang makita,
Nakikita ko siya yung hinahanap ko sa magiging kasama ko sa bubuin kong grupo. Matagal na kitang minamanmanan at nakita ko sa iyong pangarap mong yumaman at magkaroon ng limpak-limpak na salapi. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na isali ka sa aking grupo. Ngunit nang marinig ko ang kanyang mga sinabi, doon ko napagtanto na sa umpisa pa lang pala naging bahagi na ako ng kanyang mga plano. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa at nagsabi ng, "Mang Ernesto, pasensya na po kayo pero nais ko na po sanang kumalas sa samahan." Sambit ko rito na tila hindi ko napag-isipan. Tumayo siya sa akin at nagalit, sabay sabi ng, "Walang pwedeng umalis, Arnulfo. Tandaan mo yan." Dahil sa aking nasabi, nakita ko kay Mang Ernesto na hindi ito sasang-ayon na tumiwalag ako sa grupo, kaya mas nagdulot sa akin ng mas matinding suliranin. Lumipas ang mga araw ay unti-unti ko nang nararamdaman ang kakaibang pakikitungo ng mga kasamahan ko. Pakiramdam ko'y nakatuon lang sa akin ang kanilang mga paningin at binabantayan ako sa lahat ng oras. Dahil dito ay nabuo sa isipan kong kumalas na nga talaga sa grupo dahil pakiramdam ko'y hindi na ako ligtas pa sa aking mga kasamahan. Inisip ko na dapat makagawa ako ng paraan na makakalas sa grupo at makaalis sa lalong madaling panahon. Isang araw, may tao na namang umarkila sa aming grupo upang pumatay. Malaki ang perang ibabayad nito sa amin kung magagawa namin ng maayos at malinis ang kanyang pinapatrabaho. Ayon dito, isang negosyante ang aming papatayin at ang dahilan na kanyang pagpapatay dito ay dahil nagmamatigas itong ibenta sa kanya ang lupain na malapit sa dagat upang gawin niya sanang resort. Pinilit pa raw niya na kuhanin ang loob nito at kaibiganin upang mapapayag niya sa kanyang nais. Nagbigay pa nga raw siya rito ng trabaho at inalok sa mas malaking halaga ang lupang bibilhin niya. Ngunit talagang nagmamatigas ito sa kanyang nais. Ipaniliwanag niya rin kung sakaling magiging resort ang lugar na yon, mas makakatulong sa nakakarami dahil mas maraming mabibigyan ng trabaho. Halos ilang buwan niya rito. Napilit ipinapaunawa at ilang beses niya na raw itong kinausap at kahit anong gawin niya, palagi siya nitong tinatanggihan. Kaya ito na lamang ang kanyang naiisip na paraan. Nang marinig namin ang kanyang mga sinabi at kagustuhan, ay wala nang pag-aalangan na sumunod na kaagad kami ayon sa pinag-usapan at plano. Nang gabi ngang yon ay lumakad na ang grupo upang isagawa ang aming misyon. Nang makarating na kami sa bahay ng aming biktima, ay nagulat ako dahil pinaulanan kaagad ng bala ng mga kasamahan ko ang buong bahay. Ang inaakala kong iisang tao lamang ang aming punteriya na papatayin. Nagkamali ako dahil lahat pala ay dinamay. Dahil sa pagkabigla ko, hindi ko napigilan ng galit lalo pa nang makita ko ang dalawang batang nadamay dahil sa aming ginawa. Agaran kong nilapitan ang isa kong kasama at walang pag-aatubiling sinuntok ko ito. "Walang iya kayo! Lito! Pati mga paslit dinadamay nyo!" Sambit ko rito habang patuloy kong pinagsusuntok ang pagmamukha nito. Maya-maya pa'y may tumutok sa akin ng baril sa aking ulo at nang lumingon ako sa kinaroroonan nito, nakita ko si Mang Ernesto na galit sa akin. "Hayop ka, Arnulfo! Pag di ka tumigil sa kayabangan mo, isasama kita sa mga pinaslang ko!" Mabalasik nitong sabi, ngunit bago pa ako nakapagsalita, may isang bagay na matigas ang tumama sa aking ulo na siyang naging dahilan ng pagkawala ng aking malay. Nang magising nga ako mula sa pagkawala ng aking ulirat, ay nagulat ako dahil nakatali ang aking mga kamay at paa at sa di kalayuan
nakita ko ang aking mga kasamahan at si Mang Ernesto, kaya tinawag ko ito. Mang Ernesto, bakit niyo ako tinali? Lumapit naman si Mang Ernesto sa akin at nagsalita na dapat lang daw sa akin ang parusa sa aking ginawa. At bukod sa tinali ako, ay wala rin silang pagkaing ibibigay sa akin bilang parusa. Pagkatapos nga akong pagsalitaan ni Mang Ernesto, ay binatukan pa ako nito bago bumalik sa mga kasamahan naming nagiinuman at kumakain. Habang nagiinuman ng mga ito, narinig ko pang kinukutya ako ng mga ito na sinabing napakatanga ko raw, kaya ito ang napala ko. Sabay-sabay silang nagtawanan dahil sa sinabi sa akin. Dahil sa aking mga narinig ay hindi na ako nagsalita pa upang hindi na lumala ang parusang iginawad sa akin. 2 araw na akong nakatali at hindi binigyan ng pagkain, kaya sobra akong nangihina dahil sa halo-halong emosyon na aking nararamdaman. Nagpatuloy ang kanilang gawain habang ako'y iniiwan nila na nakatali lamang at walang ni katiting man lang na kanin o tubig ang ibinibigay sa akin. Aalis sila ng maagang-maaga at pagbalik nila ay limpak-limpak na namang salapi ang kanilang dala at wala na namang sawang inuman at pagkain habang ako ay tila matatakasan na ng ulirat sa sobrang gutom at pagod. Nauuhaw na ako at nagugutom at pakiramdam ko'y nangalay na ang buo kong katawan buhat sa ilang araw kong pagkakatali. Kaya nang kinalagan na ako, ay sinabihan pa ako ng Mang Ernesto na siguro'y magtatanda na ako at magpapakabait. Sumang-ayon naman ako dahil ang iniisip ko sa mga oras na yon ay ang makakain at makabawi ng lakas. Upang makabawi ay maghapon ako natulog at nagpahinga. Hinayaan naman ako nila Mang Ernesto dahil wala namang lakad ang grupo. Dumaan pa ang ilang araw, nagkaroon na naman kami ng mga bagong misyon. Mga kasama, may trabaho tayo ngayon. Sabi nito sa amin at kanya-kanya naman kami sa paghahanda ng aming mga gamit. Nang makapaghanda na nga kami at handa nang umalis, ay tumingin sa akin sa Mang Ernesto at nagsabi ng, "Oh, Arnulfo, siguro naman magtatanda ka na at magiging masunurin ka na ngayon, ha?" Tumango naman ako bilang pagsang-ayon at tumungo na nga kami sa nag-utos sa amin. Ang aming magiging amo ay isang negosyante, ngunit sa mga pinagbabawal na mga gamot. Dahil sa uri ng negosyo nito, nahuli ang kanyang kaisa-isang anak at napatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Ang nais ng aming kausap na negosyante ay mailabas namin sa pagkakakulong ang kanyang anak at mapatakas. Ayon pa rito, ililipat sa ibang kulungan ng kanyang anak, kaya ito ang pagkakataon upang matambangan namin ang nagdala sa kanyang anak. Malaki-laki ang perang ibinayad niya sa amin kapalit ng kanyang ipinapagawa, kaya sumang-ayon naman kami. Nang malaman ko ang misyon namin, medyo okay naman sa akin at iniisip ko wala naman siguro magiging problema. Basta ang importante, maitakas namin ang anak nito at pag hindi lumaban ang mga bantay nito, maaaring walang dumanak na dugo. Ilang oras pa nga ang dumaan at narating na namin ang lugar kung saan dadaan ang sasakyan na pinagdalhan sa misyon namin. Kaya agaran kami nagbantay at nagtago sa madamong bahagi upang hindi makita. Ilang minuto din ang lumipas at natanaw na namin ang sinasakyan ng aming target. Kaya nang papalapit na ito, ay lumabas na nga kami at tinutukan namin ng baril ang mga bantay. Agaran ko namang binuksan ang sasakyan at kinuha ang aming target. Ang iba kong mga kasamahan ay tinutukan ng mga bantay, kaya todo pagmamakaawa ng mga ito na huwag silang papatayin
dahil may mga pamilya pa silang naghihintay sa kanila. Nakita kong nagtatawanan pa ang mga kasamahan ko. Tila natutuwa sa pakiusap ng mga tinutukan nila ng baril. Hindi ko naman ito pinansin dahil natuon ang aking isipan sa aming misyon. Kaya nang makuha ko ang aming misyon ay walang pag-aalangang tinawag ko ang mga ito. "Tara na! Bilisan nyo!" Nakuha ko naman ang atensyon ng mga ito, kaya sumunod na ito sa akin papalayo. Ngunit nagulat ako dahil hinagisan ng granada ang sasakyan ng mga bantay, dahilan upang sumabog ng napakalakas at lahat ng nasa loob ay namatay. Dahil sa aking nakita, hindi ko nalang pinansin pa at hinayaan ko na lang dahil kahit ano pa ang gawin ko, napasabog na yon at namatay na ang lahat ng nasa loob. Iniisip ko rin kung gagawa pa ako ng paglaban o kung anumang hindi maganda, baka makatanggap na naman ako ng parusa sa mga ito. Nang matagumpay naming maisagawa ang misyon, natuwa sa amin ang taong umupa sa aming serbisyo at dinagdagan pa nito ang binayad dahil lubos itong natutuwa sa naging resulta. Dahil sa mga nangyari, malaki ang kinita ng grupo at abot langit ang ngiti at tawanan ng aking mga kasamahan. Tulad ng dati, bumaha ng alak at mga babae. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi kami pumunta sa bar, kundi sa bahay lang namin kami uminom. Ilang araw din kami nagpahinga at dahil sa malaki-laking kinita, ay araw-araw kami nagiinuman hanggang sa maubos na naman ang aming mga pera. Dahil sa wala na kaming perang pang-inom at wala pang umuupa sa aming serbisyo upang pumatay, ay napagkasunduan namin na mamaya, pagsapit ng gabi, ay mang-aakyat kami ng bahay sa isang mayamang pamilya. Ayon kay Mang Nestor, milyonaryo ang mga ito dahil malalaki ang mga ari-arian at katunayan may gwardiya pa nga ang kanilang gate. Kaya naman mas nananabik ang grupo na isa katuparan na kaagad ang plano. Kinagabihan, umusad na ang aming grupo at ang plano. Nanakawin lang namin ang mga ari-arian nito at ang mga pera. Dahil sa mga ganong usapan ay walang problema sa akin, kaya komportable akong sumama at sumunod sa usapan. Ngunit nang nandun na kami sa gate pa lang, ay pinaslang na ng mga kasamahan ko ang mga gwardya nang walang kalaban-laban. Nagpatuloy na nga kami sa aming ginawa at malaya na naming napasok ang loob ng bahay. Malaki nga ang bahay nito dahil hanggang 2 palapag at may balkonahe pa ang taas. Nagkanya-kanya naman kami sa pagkuha ng mga mahalagang gamit at yung itaas ay 2 kami ng kasamahan ko ang natukahan ni Mang Ernesto. Sumunod naman kaagad kami at walang ano-ano'y umakyat na nga kami ng kasamahan ko. Pagdating namin sa taas ay may 3 kwarto, kaya bawat kwarto ay pinasok namin upang maghanap ng maaring pakinabangan. Nang 1 kwarto na lang ang hindi pa namin napapasok, ay walang pag-aalangan naming pinasok ito at nakita namin sa loob ang isang dalaga na kasalukuyang natutulog. Marahan ng aming kilos upang hindi kami mapansin hanggang sa nakuha na nga namin ang aming mga kailangan. Naisakatuparan namin ang aming mga plano sa mayaman na yon at marami kaming natangay na mga mamahaling kagamitan at malaking halaga ang aming nakuha. Para sa akin, pakikisamahan ko na lang ang mga ito. Ngunit buo na ang pasya ko na pag nakahanap ako ng pagkakataon ay tatakas ako sa mga ito at titiwalag sa grupo. Dahil sa masamang trabaho namin, napagtanto ko na walang halaga ang perang nakukuha sa maruming paraan at walang kapayapaan at katahimikan ang ganitong larangan. Bagkus, mas inilalagay lang namin sa kapahamakan ang aming mga buhay at isinangla kay Satanas ang aming mga sarili. Ngayon natauhan na ako
at handa na akong tumiwalag sa grupo at magbagong buhay. Isang araw, may hinold up kaming armored car. Ito ang nagdadala ng mga pera sa bangko, kaya tinambangan namin ito at pinaulanan ng maraming bala hanggang sa makuha namin ang perang dala ng mga ito. Nang tipong paalis na kami, nakita ko ang isa sa mga kalaban na itinutok kay Mang Ernesto ang baril, kaya inunahan ko na kaagad itong barilin. Dahil sa aming ginawa, sobrang dami at limpak-limpak na salapi ang aming pinaghatian. Dahil sa aming kinita, bumaha ng alak at mga pagkain at kumuha kami ng mga bayarang mga babae. Saktong-saktong bumaha ng alak, kaya nasisiguro ko na magpapakalasing ang mga ito. At isa pa, dahil sa ginawa ko kanina sa misyon, ay hindi na ako nito pag-iisipan pa ng masama, kaya ito na ang pagkakataon ko upang makatakas sa kanila mamaya. Malaki ang naging hatian namin sa pera, kaya lahat ng naging bahagi ko ay inubos ko sa alak at pagkain. Iniisip ko kasi na di ako magdadala ng perang galing sa masama pag nakaalis na ako sa grupo. Dahil sa aking ginawa, mas natuwa pa nga ang aking mga kasamahan at maging si Mang Ernesto dahil ang iniisip nila, bumabawi ako sa kanila. Nag-umpisa na nga kaming nagiinuman, ngunit kontrol lamang ako sa pag-inom dahil hinihintay ko ang mga ito na malasing at makatulog at saka ako tatakas. Lumipas pa ang maraming oras at napapansin ko na ngang may mga tama na ito ng alak, kahit si Mang Ernesto na kung ano-ano na ang mga kinikwento at mga sinasabi, indikasyon na lasing na nga ito. Ilang minuto pa ang lumipas at nakita kong nakatulog na nga ang mga ito dahil sa kalasingan, kaya wala na akong sinayang na oras at agad na ako nag-impake ng aking mga gamit at umalis. Nilakbay ko ang kabundukan at doon ko naisip na magtago na muna pansamantala. Nang gabing yun, nagpatuloy nga ako sa paglalakad at milya na ang layo ko mula sa aking mga kasamahan. Habang patuloy pa ako sa paglalakad sa kabundukan, ay nakaramdam na nga ako ng matinding pagod. Kaya naghanap ako ng punong pwede kong mapagpahingaan at sakto naman na may nakita akong malaking puno ng akasya. Dahil sa mga naglalakihan nitong ugat, ay doon ko muna napagpasyahan na magpahinga at matulog na muna. Dahil sa sobra kong pagod mula sa paglalakad ko ng malayo, ay agaran akong nakatulog. Nagising na lang ako nang maramdaman ko na mainit na sa lugar na pinagpapahingaan ko, kaya nagmadali akong bumangon. Pagtingin ko sa aking orasan ay mag-aalas 8 na pala ng umaga, kaya pala mainit na. Nagpatuloy na nga ako sa paglalakad at naghanap ako ng batis na maaari kong mapagliguan. Patuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa may mga narinig na akong lagaslas ng tubig sa di kalayuan, kaya pinuntahan ko ito at nakakita nga ako ng batis. Walang ano-ano, ibinaba ko ang aking mga dalang gamit, pati na rin ang itak kong sukbit at baril at nagpatuloy sa pagtatampisaw. Habang nasa kasarapan ako ng paliligo ko, may nakita akong malaking bayawak sa di kalayuan, kaya bigla akong umahon at kinuha ang baril at pinaputukan ito. Napatay ko nga ang bayawak, ngunit nagdulot ako ng ingay sa buong paligid. Inihaw ko nga ang bayawak at bumalik ako sa pagtatampisaw. At na magsawa na nga ako sa pagligo, ay umahon na ako at nagbihis at kinain ko na ulit ang bayawak upang maging almusal ko. Habang kumakain nga ako, ay napansin ko na may mga tao, kaya mabilis ko itong tinignan at nakita ko nga ang dati kong grupo na patuloy pala akong hinahanap at tinutugis. Narinig ko pang nagsalita si Mang Ernesto. "Sige, mga kasama, halaghugin niyo ang buong paligid. Nandito lang ang tunog ng baril kanina, kaya natitiyak kong hindi pa nakakalayo ang traidor na yon."
Utos nito sa mga kasamahan nito at narinig ko pang inutos sa mga ito na kapag nakita ako ay patayin ako kaagad. Kaya nasisiguro ko na kahit saan ako pumunta o magtago sa mga ito ay hahanapin pa rin ako upang ako ay patayin. Alam kong hindi nila ako lulubayan dahil alam ko ang kanilang mga ginawa at mga katransaksyon. Nasisiguro kong ito ang dahilan kaya ako pinapapatay ng kanilang pinuno. Dahil sa aking narinig ay naisip ko na pakikipaglaban na lang ang aking maaaring gawin upang makalaya. Kaya nang malapit na sa akin, hindi na ako nagdalawang isip pa na magpaputok sa mga ito. Sa isang iglap, nagkaroon ng paglalaban at putukan. Ngayon ay labanan ng mga may tangan ng mga kapangyarihan. Ito ang labanan ng mga antingero sa kapwa antingero. Mamaya pa ay narinig ko si Mang Ernesto na nagsalita. "Arnulfo, wala ka nang tatakbuhan pa, kaya sumuko ka na!" Hindi na ako kumibo pa. Alam ko naman na hindi alam ng grupo ko ang tungkol sa tangan kong mutya ng tubig, kaya nasisiguro kong magiging padalos-dalos ang mga ito sa kanilang mga kilos. Dahil nga sa wala silang alam sa kung anong mutya ang tangan ko at kakayahan nito, ay mas pumabor sa akin ang sitwasyon. Nagpatuloy pa ang putukan hanggang sa hindi sinasadyang binaril ako sa aking lukuran. Ngunit laking gulat nila dahil kusang tumama lamang ito na parang tubig lang at hindi ako tinablan ng bala na patama sa akin. Nagpatuloy pa ang palitan ng putok hanggang sa pareho na kaming naubusan ng mga bala. Sa ngayon, parehong mga itak na lang ang aming mga gamit. Sa ngayon, labanan na lang ng mutya ang maaari naming maging sandata upang manalo sa laban. Dahil sa aking tangang sa bulag ay ginamit ko ito at hindi inasahan ng mga kalaban ko ang tangan kong mutya. Kaya bago pa nila ako makita, nataga ko na sila at napugutan ng ulo. Napatay ko nga ang mga kalaban hanggang sa dalawa na lang ang natitira kabilang si Mang Ernesto na pambihira din ang tangan nitong mutya. Hindi ko naman alam ang tangan nito dahil isa ito sa batas sa aming grupo na walang sabihan ng mga tangang mutya upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Mabilis ang kilos nito at liksi ng katawan. May taglay ding sa bulag, kaya patunay na malakas din ang mutya nitong tangan. Ang isa naman nitong kasama ay hindi rin basta-basta ang tangan nitong mutya dahil maliban sa liksi din nitong kumilos at tila hindi naubusan ng lakas, ay may kambal din sa katawan. Dahil sa ganoong katangian at abilidad ng aking mga kalaban, ay nahirapan din ako sa pakikipaglaban sa mga ito. Ngunit hindi yun ang dahilan upang sumuko ako. Nagpatuloy ang aming labanan. Halos kabitan na ng mutya ang mga nangyari. Nagulat pa sila Mang Ernesto dahil hindi nila akalain na may malakas din akong mutyang tangan. Patuloy ako sa pagwasiwas ng aking itak habang patuloy sa paggamit ng aking mutyang tangan. Sa tuwing lulusubin ako, ay ginagamit ko ang sabulag, dahilan upang mas mahirapan din silang mahanap ang tamang kinaroroonan ko. Halos pareho kaming may sabulag ni Mang Ernesto, kaya nahirapan din akong lusubin siya, dagdagan pa ng liksi ng kanyang katawan at pagkilos. Kaya mas pinagtuunan ko ng pansin ang isa niyang kasama. Nakita ko kasi na mas lamang ang kakayahan ng tangan ko rito dahil sa taglay kong sabulag. Nilito ko nga ito dahil sa sabulag ko at bawat sunggab ko sa kanya ay walang habas ko siyang tinataga. Paulit-ulit ang ganoong sitwasyon, ngunit tila hindi talaga ito napapagod at tinatablan, kaya hinanap ko ang kahinaan nito. Habang patuloy ang aming paglalaban, ay patuloy ko itong pinag-aaralan upang makita ko ang kahinaan nito. Alam kong may kahinaan ang kanyang tangan at hindi nga ako nagkamali.
Sa tuwing ginagamit niya ang kanyang bilis, ay nangihina ang kabal niya sa katawan, at kung ginagamit niya ang kabal sa katawan, humihina ang kanyang bilis. Kaya ngayon, mas pabor sa akin ang sitwasyon dahil alam ko na kung paano ko siya matatalo sa laban. Nagpatuloy pa nga ang aming paglalaban, at sa tuwing lulusubin niya ako, ay mabilis kong ginagamit ang aking sabulag at walang habas ko siyang inatake ng aking itak. Dahil sa sinasalubong ko ang bilis niya, sa pagtaga ko sa kanya ay natatamaan ko siya at nagagawan ng pinsala dahil humihina ang kanyang kabal sa katawan. Dahil sa ganon at ganon nga ang estilo ko sa kanya, ay lamang na ako dito. At nang makita kong wala na itong kakayahan pang lumaban dahil sa mga malubha nitong pinsala sa katawan, ay walang pag-aatubiling nagawa ko itong putulan ng ulo. Nagpatuloy pa ang aming labanan at isa laban sa isa ang nangyari dahil sa ngayon si Mang Ernesto na lang ang natitira. Mahirap ito dahil halos may taglay kami pareho ng sabulag. Ang ipinagkaiba lang ay ang bilis at liksi ng kanyang pagkilos, pero alam kong hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan. Walang ano-ano, lumusob sa akin si Mang Ernesto gamit ang bilis at liksi ng kanyang pagkilos, kaya ginamit ko ang sabulag, kaya nagawa kong makaiwas at ubod lakas ko siyang sinuntok. Dahil sa aking nagawa, napatilapon siya ng sobrang layo at alam kong malaki ang naging pinsala nito sa kanya, kaya mabilis ko rin siyang nilusob. Ngunit nang malapit na ako, bigla rin siyang nawala sa paningin ko at gumamit din ng sabulag at walang ano-ano'y nakaramdam din ako ng isang malakas na sipa mula rito. "Ano, Arnulfo? Katapusan mo na! Kahit kailan, hindi mo naanaig ang kasamaan sa kabutihan!" At nagpatuloy pa ang aming labanan. Palitan ng sipa at suntok at paggamit ng sabulag. Dahil sa kanyang liksi at bilis, ay agad akong nilulusob nito. Buti na lang sa tuwing malapit na ito, nagagawa kong mawala sa kanyang paningin, dahilan upang siya naman ang aking maatake at matamaan. Nakita ko ang kanyang kahinaan, ang pagiging padalos-dalos nito sa paglusob nang hindi pinag-iisipan, dahil tiwala siya sa bilis at liksi niya, kaya dahil dito mas nalalamangan ko siya sa laban. Dahil sa ganong sitwasyon, nakikita ko na ang aking labang, dahilan upang manghina siya. Kaya na isang beses na sumugod uli siya sa akin, ay dinampot ko na ang aking itak at hinintay siyang lumusob at ginamit kong muli ang aking sabulag, at mula sa kanyang likuran ay walang pagdadalawang isip kong tinaga ang kanyang ulo, dahilan upang mawalan ito ng buhay. Nang malupig at maubos ko na ang dati kong mga kasamahan, ay walang ano-ano'y napasalampak na lang ako sa dabuhan dahil sa sobrang pagod buhat sa pakikipaglaban sa mga ito. Lubos ang aking pasasalamat dahil ngayon magagawa ko na nga ang pagbabagong buhay na matagal ko na ring inaasam-asam. Magmula nang maging kasapi ako ng binuong grupo ng mga bayarang mga antingero at maging kasangkapan kami ng kadiliman at maling paniniwala. Nang bumalik na ang aking lakas, ay bumalik na ako sa dati naming pinagkukutaan at sinunog ko ang lahat ng mga kubong naging tirahan ng aking mga dating kasamahan. Sa ngayon, malaya na ako at wala na ang bakas na madilim kong naging buhay. Napatay ko na at naubos ang dati kong grupong kinabibilangan na naging dahilan upang mamulat ako sa katotohanan at magbalik loob sa kabutihan. Nang maisagawa ko na ang aking mga plano, ay bumaba ako ng bundok at kusang loob na sumuko sa mga alagad ng batas upang pagbayaran ko ang mga nagawa kong mga pagkakamali at mga kasalanan. Dahil nga sa nalaman nilang ako ang pumatay at umubos sa mga kasamahan kong naging sakit rin ng ulo ng batas,
at sa kusang loob kong pagsuko sa gobyerno ay napagaan ang aking hatol. Sa aking pagkabilanggo ay tuluyan nga akong nagbagong buhay. Katunayan, isa ako sa mga sumasali sa mga religious activity sa loob ng bilangguan at isa ako sa pinakaaktibong miyembro ng samahan. Dahil sa dedikasyon ko sa aking sarili na pagbabagong buhay at pananatili ko sa loob na walang anumang kinasangkutang krimen o gulo, ay mas napaaga ang aking paglaya. Naging 10 taon, ang dapat ay 25 taon kong pagkakakulong, kaya lubos ang aking kasiyahang nadarama. Ipinakita rin sa akin ng pamilya ko ang lubos na suporta at tulong sa aking pagbabagong buhay hanggang sa makalaya na nga ako. Hindi nagtagal ay umibig ako at nakatagpo ako ng babaeng tunay na nagmahal sa akin at buong puso akong tinanggap sa kabila ng aking madilim na nakaraan. Lumipas pa ang ilang taon, nabiyayaan kami ng 3 anak, 2 lalaki at 1 babae na siyang naging dahilan upang mas maging kumpleto ang pamilyang binuo ko. Dahil sa aking asawa at sa aking mga anak, mas naging maligaya nga ako at mas maliwanag ang bukas na aking tinahak na puno ng tunay na saya at pagmamahalan. Ipinagpapasalamat ko sa Diyos dahil sa hindi nga ako nagkamali sa desisyon na aking tinahak patungo sa tunay na pagbabagong buhay at binigyan niya pa ako ng pagkakataon upang itama ang lahat ng aking mga pagkakamali. Dahil nga sa pag-asam ko ng kayamanan at lubos na kapangyarihan, ay ginamit itong pagkakataon sa akin ng kasamaan upang hilain ako sa kadiliman at mabuti na lang na natili akong matatag at hindi nagpadaig sa kasamaan. Sa ngayon ay masaya ako sa patuloy kong pagbabagong buhay kasakasama ko ang aking mga mahal sa buhay. Ngunit hinding-hindi ko pa rin malilimutan ang aking karanasan bilang isang berdugong antingero. Wakas.